Sa atin pong nakaraang episode ay pinag-aralan natin ang sukdulan or yung climax ng rebelyon ni Satanas laban sa Diyos. Yung tinatawag nating digmaan ng Gog and Magog. Ang Gog and Magog po ay lumalarawan sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Dahil sa mga panahong yon, ang buong mundo ay makikipagdigma laban sa Diyos sa huling pagkakataon. Pagkatapos po ng 1,000 taon, pagka nabuhay na po ang lahat ng mga masasama doon sa tinatawag na second resurrection or ikalawang pagkabuhay na mag-uli, dadayain silang lahat ni Satanas at papaniwalain niya ang mga ito na siya ang bumuhay sa kanila. Sasabihin niya sa kanila na siya ang tunay na naghahari sa mundo noong mga panahon na sila ay nasa libingan. Pero sa kasamaang palad ay inagaw ito sa kanya at iniwang wasak ang buong mundo. Hihikayatin ni Satanas ang mga tao na kubkubin o sakupin ang bagong Jerusalem na noon ay bumaba na sa lupa buhat sa langit. Sasabihin niya na ang lungsod na iyon ay kanila at kailangang pabagsakin nila yung naghahari doon at maagaw ang buong lungsod. Pero bago pa sila makalapit para sakupin ito, bumaba ang apoy mula sa langit at sinunog silang lahat. Nagmistulang dagat-dagatang apoy ang buong lupa dahil sa apoy na ito. Ito na po yung tinatawag nating impyerno. Ang sabi ng Panginoong Hesus dito sa aklat ng Mateo, kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong, paanong makakawala kayo sa kahatulan sa impyerno? Ang kahatulan sa impyerno ang hatol na tatapos sa lahat ng masama, kasama na si Satanas. Pero ano nga ba ang malalim na kahulugan ng salitang impyerno? Iba-iba ang paniniwala ng mga tao tungkol dito. At saan ito matatagpuan? Ang salitang impyerno na binabanggit ng Panginoong Hesus, kung titingnan natin sa orihinal na wikang ginamit ng Biblia, ang kahatulan sa impyerno ay tinatawag na Gehenna. Ito po yung dahilan kung bakit sa ibang mga translation ng Biblia katulad ng Young's Literal Translation, ang mababasa po natin ay ganito: Serpents, brood of vipers, how may ye escape from the judgment of Gehenna? Ano nga ba ang kahulugan ng salitang Gehenna o kahatulan ng impyerno? Ayon sa pag-aaral, mayroong konsensus o nagkakaisa ang lahat ng mga scholars ng Biblia na ang salitang Gehenna ay tumutukoy sa isang lugar. Ang sabi dito sa Thayer's Greek-English Lexicon of the New Testament, meron pong statement ang mga scholars tungkol sa Gehenna. Ang sabi nila dito, Hell is the place of the future punishment called Gehenna or Gehenna of fire. This was originally the valley of Hinnom, south of Jerusalem, where the filth and dead animals of the city were cast out and burned, a fit symbol of the wicked and their future destruction. Ganito din po ang sinasabi sa Strong Concordance. By the way, ang Strong Concordance ang ginagamit ng lahat ng mga theologians sa kanilang pag-aaral ng Bible Greek. Ang sabi dito, ang Gehenna daw po ay of Hebrew origin and Valley of the Son of Hinnom. Gehenna or Gehinnom is a valley of Jerusalem, used as a name for the place of everlasting punishment, that is hell. So tandaan po natin na makakabasa tayo ng salitang hell sa Biblia, pero hindi lahat ng ito ay may iisang kahulugan. May hell na ang tinutukoy ay Hades o libingan. May hell na ang tinutukoy ay ang Tartaro. Pag sinabing Tartaro ay kalaliman, isang lugar na nagsilbing bilangguan ng mga demonyo noong unang panahon. At panghuli ay yung tinatawag na Gehenna na hell. Kapag ang tinutukoy ay hell na pagdadalhan ng mga masasama upang parusahan, ito po ay Gehenna.
Kung babalikan natin yung ating binasa kanina sa Strong Concordance, ang sabi doon, yung Gehenna po ay of Hebrew origin, Valley of the Son of Hinnom. Gehenna or Gehinnom, a valley of Jerusalem used as a name for the place of everlasting punishment. So ang Gehenna po ay tumutukoy pala sa isang valley or lambak na ang tawag ay Valley of Hinnom. Gehinnom, Valley of Hinnom. Isang lambak po yan na matatagpuan sa timog na bahagi ng Jerusalem. Diyan po sa lugar na yan, noong unang panahon, nagtayo po ang mga Israelita ng isang site o lugar kung saan isinasagawa nila ang pagsamba kay Molok. Sino ito si Molok? Si Molok po ay isang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosa ng mga Kananeo. Tinawag nila yung site na yon na Tophet. At kasama sa pagsamba kay Molok is yung pagsusunog ng buhay na sanggol bilang alay sa kanya. Mababasa natin yan dito sa aklat ng propetang si Jeremias. Ang sabi po dito, at sila'y nagtayo ng mga matataas na dako ng Tophet na nasa libis ng anak ni Hinnom upang sunugin sa apoy ang kanilang mga anak na lalaki at babae na hindi ko ipinag-utos o dumating man sa aking pag-iisip. Dito naman sa aklat ng Ikalawang Kronika, si Ahaz ay 20 taong gulang nang siya'y magsimulang naghari. At siya'y naghari sa loob ng 16 na taon sa Jerusalem. Hindi niya ginawa ang matuwid sa paningin ng Panginoon na gaya ni David na kanyang ninuno, kundi siya'y lumakad sa mga landas ng mga hari ng Israel. Gumawa rin siya ng mga larawang hinulma para sa mga Baal, at nagsunog siya ng insenso sa libis ng anak ni Hinnom, at sinunog ang kanyang mga anak bilang handog ayon sa karumaldumal na kaugalian ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. Ganyan po ang ginawa ng mga Israelita noong unang panahon. Sinusunog nila yung kanilang mga anak kahit mga sanggol pa lang para ialay dito kay Molok, isang gawain na sobrang kinasusuklaman ng Diyos. At dahil nga sa kasuklam-suklam na ginagawa ng mga Israelita sa lugar na yan, sumumpa ang Diyos na dyan mismo sa lugar na yan, papatayin niya ang lahat ng mga masasama. Ang sabi dito sa propesiya ni Jeremias, sapagkat ang mga anak ni Huda ay gumawa ng masama sa aking paningin, sabi ng Panginoon. Kanilang inilagay ang kanilang mga karumaldumal sa bahay na tinatawag sa aking pangalan upang dungisan ito. At sila'y nagtayo ng mga mataas na dako ng Tophet na nasa libis ng anak ni Hinnom upang sunugin sa apoy ang kanilang mga anak na lalaki at babae na hindi ko ipinag-utos o dumating man sa aking pag-iisip. Kaya't narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na hindi na siya tatawaging Tophet o ang libis ng anak ni Hinnom, kundi tatawagin siyang libis ng katayan, sapagkat sila'y malilibing sa Tophet hanggang sa maubusan ng lugar para sa kanila. So dito makikita natin mga kababayan na doon sa lugar na pinagsunugan ng mga alay kay Molok, sa mga huling panahon yan po ay gagawing lugar na pagsusunugan naman ng lahat ng mga masasama. Bakit pagsusunugan? Dahil ang mga masasama po ay paparusahan ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. Ang sabi dito sa propesiya ni Isaias, sapagkat sa pamamagitan ng apoy ay ilalapat ng Panginoon ang hatol, at sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao, at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. At sila'y lalabas at titingin sa mga bangkay ng mga taong naghimagsik laban sa akin, sapagkat ang kanilang uod ay hindi mamamatay o mamamatay man ang kanilang apoy. Sila'y magiging kasuklam-suklam sa lahat ng laman. So dito makikita natin na ang pariralang judgment of Gehenna o yung tinatawag na judgment of Gehenna na sinasabi ng Panginoong Hesus ay kombinasyon po ng propesiya ni Jeremias tungkol doon sa tinatawag na Valley of Hinnom at yung propesiya ni Isaias tungkol naman sa parusa ng apoy. So ang tanong natin, ano ba ang susunugin sa Gehenna? Ito bang katawan o yung espiritu na sinasabi na nasa loob ng katawan? Ang sabi ng Panginoong Hesus dito sa aklat ng Mateo, huwag kayong matakot sa mga nagsisipatay ng katawan pero hindi nakakapatay sa kaluluwa.
kundi bagkus ang katakutan ninyo ay yaong makakapuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Sa makatwid, salungat sa sinasabi ng iba, ang magsasuffer sa Gehenna ay hindi lamang ang espiritu, kundi ang buong elemento ng ating pagkatao kung tayo'y hindi maliligtas. Kasama po dyan yung ating katawan. In short, ang mga masasama po ay susunugin ng buo at buhay sa impyerno ng Gehenna. Kung babalikan natin ang aklat ng Apokalipsis, ang sabi ng propesiya pagkatapos ng 1,000 taon, kung matapos na ang 1,000 taon, si Satanas ay pakakawalan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dayain ang mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila para sa pakikipagdigma. Ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Umakyat sila sa malawak na lupa at pinaligiran ang kampo ng mga banal at ang lungsod na minamahal. Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y natupok. Kung matatandaan natin sa ating nakaraang pagtalakay, hahatiin ni Kristo ang bundok ng Olivo upang makagawa ng isang malawak na lambak sa gitna. Isang napakalaking lambak or valley. At dito sa lambak na ito, bababa ang bagong Jerusalem. Pero dito rin sa lambak na ito, parurusahan po ang mga masasama. Ito po ang magsisilbing lambak ng Gehenna kapag natupad na ang sinasabi ng propetang si Isaias. Sa pamamagitan ng apoy ay ilalapat ng Panginoon ang hatol, at sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao, at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. So hindi lamang mga Israelitang masasama, kundi lahat ng mga tao. At ang mapapatay daw ng Panginoon ay marami. Marami dahil sila po yung mga taong tinipon ni Satanas mula sa 4 na sulok ng lupa para makipagdigma sa Diyos pagkatapos po ng 1,000 taon or millennial reign. Ang buong mundo sa panahong iyan ay magiging impyerno dahil sa apoy na bababa mula dun sa langit. Kung papaanong ang malakas na ulan ay nagdudulot ng baha sa ibabaw ng lupa, ang apoy na ito ay magdudulot ng dagat-dagatang apoy sa ibabaw ng lupa. So dito natin makikita na ang impyernong pagsusunugan pala sa mga masasama ay wala pa sa panahon ngayon. Ito po ay magaganap pa lamang pagkatapos pa ng 1,000 taon. Hindi rin ito isang lugar sa ibang dimensyon o lugar sa ilalim ng lupa. Ang impyernong pagsusunugan sa mga masasama ay dito mismo magaganap sa ibabaw ng lupa. Ang sabi ni Isaiah sa kanyang propesiya, sila'y lalabas at titingin sa mga bangkay ng mga taong naghimagsik laban sa akin, sapagkat ang kanilang uod ay hindi mamamatay o mamamatay man ang kanilang apoy, at sila'y magiging kasuklam-suklam sa lahat ng laman. So, sila'y lalabas at makikita nila yung mga pinaparusahan. Therefore, this is visible to human eye. Ito'y magaganap sa isang lugar na hayag at kita ng mga tao. Pero dahil doon sa salitang apoy na hindi namamatay, uod na hindi namamatay, nagkaroon ng persepsyon ang marami na ang apoy ng impyerno ay talagang hindi namamatay literal. Sabi nila, ito daw ay magliliyab ng walang katapusan. Pero ang tanong, ano ba ang ibig sabihin ng apoy na walang hanggan? Ito ba ay literal na hindi namamatay? Posible ba na ang katawan ay inuuod habang nagliliyab sa apoy? Hindi. So therefore, ang propesiyang ito ay obviously hindi literal. Ang sabi sa aklat ni Judas Tadeo, sa Judas chapter 1 verse 7, gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito na dahil sa pagpapakabuyo sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. So yung impyernong mangyayari sa mga huling panahon kapag ibinaba na ang hatol, ang pinaka-pattern niyan is yung nangyari sa Sodoma at Gomora. At ang sabi dito, ang Sodoma at Gomora ay nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Pero ang tanong,
Hanggang ngayon ba ay nagliliyab pa rin sa apoy ang Sodoma at Gomorrah sa Middle East? Hindi na. So therefore, ang parusang apoy na walang hanggan ay hindi literal na hindi namamatay. Kasi ang Sodoma at Gomorrah hindi naman nagliliyab sa apoy ngayon di ba? Pero ang sabi, sila'y nagbabatan ng apoy na walang hanggan. Therefore, ang salitang apoy na walang hanggan ay hindi nangangahulugan ng literal na hindi namamatay. Dahil hihinto at hihinto pa rin yung apoy na to. Tinawag siyang apoy na walang hanggan dahil hindi hihinto ang apoy na ito hanggat hindi niya natatapos yung kanyang pakay. Ano yung kanyang pakay? Ang gawing abo yung kanyang biktima. Bigyan ko kayo ng ilustrasyon. Tingnan ninyo yung isang bahay na nasusunog. Hindi hihinto ang apoy nun hanggat hindi nito nalalalos yung lahat ng nasa paligid niya, di ba? Kahit masunog na yung bahay na nilalamon niya, hindi pa rin siya titigil hanggat hindi nauubos yung lahat ng mga kabahayan dun sa paligid. Magpapatuloy pa rin yung apoy hanggat meron itong kahit kapirasong kahoy na madidilaan. Ito po yung ibig sabihin ng apoy na walang hanggan. Hindi matatapos, walang hinto. Hanggat meron at meron siyang masusunog, hindi siya hihinto. Pero once na naging abo na yung lahat, kumbaga wala ng flammable material sa lugar, naging abo na lahat, parang yung nangyari sa Sodoma at Gomorrah. Ang buong Sodoma at Gomorrah nabura sa mapa So doon, huminto na yung apoy. Nakuha nyo? Yun ang ibig sabihin ng apoy na walang hanggan. Walang hanggan siya in a sense na hindi siya hihinto hanggat mayroong flammable material na nandoon. So ganon din po yung apoy ng Gehenna. Hindi ito hihinto, walang katapusan. Hanggat hindi nito natutunaw o naaabo ang buong mundo kasama ang lahat ng mga nandito sa araw ng galit ng Diyos, hindi ito titigil. Kailangan matupok niya muna lahat bago siya huminto. Ang sabi dito sa sulat ng apostol na si Pedro, "But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, and the earth also, and the works that are therein shall be burned up." Burned up mula sa wikang Grego na katakiyo, that is to burn down to the ground, that is to consume wholly, lamunin ng buo, sunugin ng buo, burned utterly. So hanggat hindi nauubos ang mundo, hindi natutupok ang buong mundo at ang lahat ng mga naririto, hindi po hihinto yung apoy ng Gehenna. So ang tanong, sabay-sabay bang matutupok ang mga tao sa Gehenna? Hindi po. Ang sabi dito sa aklat ng Lucas chapter 12 verse 47, "At ang aliping iyon na nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda at hindi ginawa ang ayon sa kalooban nito, ay papaluin ng marami. Subalit ang hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo, ay papaluin ng kaunti. Ngunit sa bawat binigyan ng marami, ay marami rin ang sisingilin sa kanya, at sa kanya na pinagkatiwalaan ng marami, ay higit na marami ang kanilang hihingin sa kanya." Ito ang nakakatakot. Kung alam mo ang kalooban ng Panginoon ngunit hindi mo ginagawa, mas matagal ang pamamalagi ng katawan mo sa impyerno kumpara sa iba na konti lang ang nalalaman. Ang hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo, papaluin siya ng kaunti. Kasi nga konti lang yung kanyang nalaman Yung degree nung parusa sa kanya, base lang dun sa kanyang nalalaman. So ganun po yung tagal ng parusa sa impyerno. It depends on the degree or the level ng alam mo tungkol sa salita ng Diyos. Kaya alam nyo, mas maraming pananagutan ng isang mangangaral Kasi ang isang mangangaral dapat alam niya lahat Pagdating sa salita ng Diyos, dapat alam niya lahat. Pero yung kanyang nalalaman, yun po yung magiging degree ng sisingilin sa kanya pag hindi siya naligtas. Kaya sabi ni Apostol Pablo, di ba si Apostol Pablo ay isang mangangaral? Ang sabi niya, "Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ako rin ay itakwil."
So natatakot siya na baka nangangaral siya, bandang huli siya pa hindi maligtas. Kaya ang sabi niya, hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Matindi yung kanyang self-control, mga kababayan. So napakalaki po ng responsibilidad, napakalaki ng pananagutan ng isang mangangaral kumpara dun sa kanyang mga tinuturuan. Pero yung kanyang mga tinuturuan, once na sila'y sumunod dun sa mga mangangaral na nagturo ng mali, doon naman sila papanagutin din. Kaya sabi ni Pablo, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Dahil sa paggawa mo nito, hindi lang ang iyong sarili ang nililigtas mo, kundi ganun din naman yung mga nakikinig sa iyo. Yan po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. At siyempre, hanggat hindi natutupok ang katawan ng isang taong masama, patuloy pa rin itong mararamdaman yung hapdi ng apoy. So, the level of pain depends upon the degree nung kanyang kasalanan o dun sa degree ng kanyang nalalaman na hindi niya ginawa. Kaya, isipin ninyo si Satanas, mga kababayan. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Satanas habang nakalantad sa kanya o habang nakikita niya kung paanong sinusunog yung mga taong masasama, yung kanyang mga nadaya? Siguro halos maihisa sa lawal si Satanas sa takot eh. Kasi alam niya na pagkatapos na masunog nitong mga to, siya naman ang isusunod. Siya ang pinakahuling susunugin eh. So, hahayaan ng Diyos na makita muna ni Satanas yung resulta ng kanyang mga ginawa hanggang dun sa kahuli-hulihan. Hahayaan ng Diyos na manuot sa kanyang pandinig yung atungal o yung sigawan ng lahat ng mga taong pinaparusahan. Ganon din yung ungol ng kanyang mga kampo na demonyo. So, kaya ito si Satanas, maiihi sa takot ito eh. At ang sabi sa Biblia, Revelations 20 verse 15, ang sino mang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. So you have to make sure na bago mangyari ito, mga kababayan, mga kapatid, you have to make sure that your names are written in the book of life para hindi kayo mahagis diyan sa parusang yan. And finally, kapag natupok na yung lahat ng mga kampo ni Satanas at yung mga taong masasama, si Satanas naman ang kahuli-hulihang susunugin. Ang sabi sa unang Korinto 15:23, ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Hebrews chapter 2 verse 14, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol, yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatwid ay ang diablo. At dahil si Satanas nga po ang promotor ng kasalanan, siya ang promotor ng pagrebelde ng mga tao at ng mga anghel sa Diyos. At dahil siya ang pinakamarunong sa lahat ng mga anghel mula pa nung una nung siya'y tinatawag pang Lucifer, imagine kung gaano katagal susunugin si Satanas. Dahil sa kapal ng kanyang kasamaan at sa taas ng kanyang nalalaman, matatagalan ang apoy ng impyerno na tupukin siya. E ang tanong, nasaan ang bayang banal sa mga panahong yan, yung New Jerusalem? Well, posible po na yung New Jerusalem ay nakaangat sa ere habang sinusunog ng Diyos ang buong mundo. Tandaan nyo, ang New Jerusalem ay bumaba sa lupa galing sa langit. Sa makatwid, meron itong kakayahan na lumutang sa ere habang tila nagmimistulang dagat-dagatang apoy ang buong mundo. So mula dito, masasaksihan ng mga naligtas kung papaanong sunugin ang katawan at kaluluwa ng lahat ng mga taong masasama sa buong kasaysayan ng mundo. Remember yung sinabi ng propetang si Isaias, at sila'y lalabas at titingin sa mga bangkay ng mga taong naghimagsik laban sa akin. So ito, actually medyo nakakalungkot na panoorin ito. This is a very, very sad view, mga kababayan. Pero alam nyo, maiintindihan ng mga naligtas ang katwiran ng Diyos sa paglalapat niya ng hatol na ito. They will understand the reason why God made such thing to those people who rebel against Him. Iintindihan nila yon. Iyon nga yung rason kung bakit binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na maghukom o humatol sa mga tao at sa mga anghel sa loob ng 1,000 taon. Gusto ng Diyos na sila mismo sa kanilang sarili ang makakita kung gaano kabigat ang atraso ng buong mundo sa Diyos. Once na nakita na nila, na pag-aralan na nila yung bigat o nagkaroon na sila ng overview how great and heavy yung kasalanan ng mga tao sa Diyos, ang gusto ng Diyos,
sila mismo ang sumulat kung anong hatol ang dapat ihatol sa mga ganitong kaso. So yun yung rason ng Diyos kung bakit sila binigyan ng pagkakataong makahatol. So that they themselves see the grievousness or the seriousness of man's sin. Kumbaga sabi ng Diyos, o sige, total kayo nakakita, napag-aralan ninyo, nakita ninyo kung gaano kasama ang mga tao. You can give your judgment. Kayo ang humatol. So kaya itong judgment of Gehenna, hindi ito basta hatol lang ng Diyos. Ito'y aprobado ng mga naligtas. Sila rin ang naglapat ng hatol na to. Kaya kung dumating man dun sa punto na tinitingnan nila yung kalagayan ng mga pinarusahan, I think naiintindihan nila ang Diyos kung bakit nangyayari yon. So ano ang mangyayari once na matapos na yung trabaho ng impyerno dito sa lupa at matupok na lahat ng mga dapat matupok? Ang sabi dito sa aklat ng awit ni David, sapagkat ang masasama ay tatanggalin, ngunit ang naghihintay sa Panginoon ay magmamana ng lupain. Gayunman, sandali na lamang, at ang masasama ay mawawala na. Kahit tingnan mong mabuti ang kanyang lugar, siya ay wala roon. Ngunit mamanahin ng maamo ang lupain at masisiyahan ang kanilang sarili sa lubos na kasaganaan. Makikita mo pa ba yung masasama once na matapos na yung apoy dun sa kanyang trabaho? Makakakita ka pa ba ng impyerno? Hindi na. Kapag natapos na ng apoy yung kanyang layunin na tupukin o i-burn down ang lahat ng masasama, kapwa mga tao, mga demonyo, maging ang buong mundo, gaya ng sinabi ni Apostol Pedro, ang sabi ng awit ni David, ang masama ay mawawala na. Kahit tingnan mong mabuti ang kanyang lugar, siya ay wala roon. So hindi mo na sila makikita. Mawawala na, wala ka nang makikitang apoy na naglalagablab dyan, wala na. Wala ka nang maririnig na masamang taong umaatungal sa apoy kapag natapos na ng impyerno yung kanyang trabaho. Ayan, ang liwanag ang masama ay mawawala na. Kahit tingnan mong mabuti ang kanyang lugar, siya ay wala roon. Walang matitira kahit isang ugat o buto ng masasamang tao. Pakinggan ninyo dito sa aklat ng Malakyas, chapter 4, verse 1. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno, at ang lahat na palalo at ang lahat na nagsisigawan ng kasamaan ay magiging parang dayami. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sapagkat sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. So kung babasahin natin ito sa Magandang Balita Biblia, ang sabi, tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na yon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ni Yahweh. So this is a total annihilation. Walang matitira, walang maiiwan. Ang buong mundo ay mapupugnaw sa sobrang init. Susubukan mong hanapin kung nasaan sila, pero hindi mo sila makikita. Yan po yung kahulugan ng ikalawang kamatayan, yung second death. Kamatayan kasi meaning walang buhay, di ba? Death meaning lifeless, walang buhay. So dun sa ikalawang kamatayan, which is the hell of Gehenna, walang matitirang buhay once na matupok na ng apoy ang lahat-lahat. Kaya nga ang sabi dito sa Revelation chapter 20 verse 4, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ano sabi diyan? Pati yung kamatayan ibubulid dun sa ikalawang kamatayan. Ibig sabihin, yung ikalawang kamatayan ay total extinction. Biruin nyo, pati kamatayan, ibubulid dun sa kamatayan. So, this is the extinction of death. Pati kamatayan magiging extinct, mawawala, hindi na mag-i-exist yung kamatayan. Nakukuha ninyo yung ibig sabihin? Kaya buhay na walang hanggan na talaga kasunod niyan eh. Hindi, wala nang kamatayan yan eh. Kasi yung kamatayan, ibinulid sa ikalawang kamatayan, which is, second death is the total annihilation or extinction of anything that is negative. Mawawala na yung mga masasama, mawawala na yung mga demonyo, mawawala na si Satanas.
pati yung kamatayan mawawala na. All of men will be consumed by the so-called second death. Simply means that the term second death refers to the total extinction of all negative energy or entity in the universe. At ano susunod na mangyayari dito? Matutupad na ngayon yung isa sa mga propesiya ni Isaias. Ang sabi niya dito, sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maaalaala o mapapasaisip man. So eto na po yung matagal na pinakahihintay ng lahat ng mga gustong maligtas. Yung pinakahihintay ng lahat ng mga taong nagsakripisyo, ibinigay ang lahat para sa Diyos, isinakripisyo maging yung kanilang buhay para sa Diyos. Yan na po yung kanilang magiging reward, yung bagong langit at yung bagong lupa. Ito na po yung magiging permanenteng tirahan ng mga maliligtas kasama ni Kristo. At kung ano man ito po ang ating tatalakayin sa susunod na episode ng ating Revelation series. So muli ay inaanyayahan ko po kayong tumutok lagi sa ating pag-aaral dito sa mga propesiya ng Apokalipsis. At maraming salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be the glory.